Hindi ko intensyon na pagtaksilan ka. Nagkataon na... Huwag ka na magpakita pa sa akin kahit kailan. Arturo, huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal mo ako? Mahal mo ba ako sa ginawa mong ito, ha, Carla? Ang kapal ng mukha mong sabihin niyan sa akin. Samantalang naglandi ka sa iba. Maniwala ka sa akin, Arturo. Mahal na mahal kita. Akala mo kung sino kang mahinhira. Maindutin ka pala. Walang hiya ka. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Oh, anak, ano pa bang ginagawa mo? Hindi ka ba papasok sa opisina? Abay, late ka na. Okay lang po, Itay. Ako naman po ang may-ari ng kumpanya eh. Ayun na nga eh. Ikaw ang may-ari, papaano kung mabankrupt ka? Ang Itay, oo. Ang layo ka agad ang tinagbo ng isip. Bankrupt ka agad? Ano pa nga ba ang mangyayari sa isang kumpanya kung mapapabayaan ito? Hindi ko naman pinapabayaan, Itay eh. May mga tao ako na binabayaran para maalagaan ang kumpanya. Kahit wala ako. Isa pa, malayong mabankrupt ako, Itay. Kasi ganado itong anak nyo at masipag pa. Ako lang naman nagpapatnubay at nagpapaalala sa'yo. Alam mo, matanda na ako. Sa gustuhin man natin o hindi, mas mauuna ako sa'yo na aalis sa mundong ito. At gusto ko kapag umalis ako, nasa mabuti kang kalagayan, anak. Yan ang aking tinatandaan, Itay. Kaya wala kayong dapat ipag-alala sa akin. Nasa ba si Arturo? Siya dapat ang gumagawa niyan eh. Huwag mong sabihing natutulog pa siya. Opo, Itay. Kasi madaling araw lang kasi nung dumating kanina galing sa Maynila. Ano? Ano ba kasi yung ginagawa niya sa Maynila? At halos isang buwan na siyang pabalik-balik doon eh. Pati obligasyon niya dito tuloy sa inyong pamilya napapabayaan na niya tuloy. Dumating na kasi yung petition ng mga magulang niya na nasa Amerika. Kaya nilalakad na niya ang mga papeles niya, Itay. Teka, ang ibig mo bang sabihin pinayagan mo na siyang mag-abroad? Ano? Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo, anak Magaling kang makipag-usap sa mga kliyente ng kumpanya mo, pero pagdating sa pakikipag-usap sa asawa mo, tamemi ka. Darling? Ano ba? Natutulog yung tao, nangihistorbo ka. Sige na, isang linggo kang wala Darling naman, pagod nga ako. Kahit isang beses lang? Hindi ka pa marunong umintindi. Pagod ako sabi. Sige na naman Isang round lang. Nakakainis ka talaga. Istorbo ka. Natutulog ng tao, nangungulit ka. Alam mong pagod na pagod ako. Oo, saan ka pupunta? Sa kwarto ng anak mo, para walang istorbo. Ano? Alam mo na nga, pagod ng tao, mangungulit ka pa. Yan kang mag-isa mo. Ador, ikaw pala. Ma'am, napansin ko kasing hindi ka pa lumalabas ng office mo, kaya dinalhan kita ng lunch mo dito. Ha? Ikaw talaga? Baka kasi mabusan ng pagkain nagsilabasan yung mga kasamang kong empleyada. Naku, nag-abala ka pa. Matatakaw nga yung mga kasamaan ko Siguradong uubusan ka na naman ng pagkain. Dito, lagay ko na lang dito. Lagi ko kasing pinaplanong magluto ng maaga, pero tinatanghali ako ng gising. Hindi tuloy ako nakapagbaon. Ganun pa man. Salamat dito, ha? Nako, walang anuman, ma'am. Siya nga pala. Tumawag po pala si Mr. Montalban. Mamayang 2:00 na raw ng hapon. May meeting kayo
para dun sa panibagong mga items na order ninyo sa kanya. Ma'am na naman. Ilang beses ba kitang pagsasabihan? Carla lang ang itawag mo sa akin kung dadalawa lang tayo, ha? Ano ka ba? Dalawa nga lang tayo, pero oras pa nito ng trabaho. Ador, pinag-usapan na natin ito. Isa pa, magkaibigan tayo. Oo nga, magkaibigan tayo, pero mamaya pa tayo magiging magkaibigan. Dahil sa ngayon, empleyado mo ako at boss kita. Ah, ganun. Boss mo ko at empleyado kita. Sige, gagamitin ko ang pagiging boss ko ngayon. Ha? Dahil rin lamang sa iyo nang galing yan, sige, pagbibigyan kita. Sa oras na ito ay boss mo ko. Kaya alam ko na susundin mo ang hihilingin ko sa'yo. Siyempre naman. Sige. Ano ba yun, ma'am? Bilang boss mo, inuutusan kita ngayon na tawagin mo akong Carla lamang. Ha? At hindi ka tatanggi dahil boss mo ko. At dapat mo akong sundin ngayon. Mano po itay? Oh, anak, kawag ka ng Panginoong Diyos. Uy, salamat at dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Bakit po itay? Napundi kasi ang bumbilya ng ilaw sa may kusina. Gusto ko sanang palitan ng bumbilya kaso hindi ko maabot. Wala pa kasi akong kasama rito. Wala pa yung kapatid mo. Siya na sanang uutusan kong gumawa eh. Sige po itay. Pupunta na lang po ako dyan sa inyo. Magbibihis lamang po ko. Sige anak. Salamat Ito naman kasing kapatid mo. Natuto na yatang makipagbarkada at hanggang ngayon hindi pa umuwi. Nandito lang naman po si Arturo Bakit hindi na lamang iniutos sa kanya? Yung asawa mo? Oo. Ang isasagot, pero hindi naman ginagawa. Yung kapatid mo naman tamad din. Hayaan na ninyo ang kapatid ko. Siyempre, binata, kaya abala yun sa panliligaw. Si Arturo po. Saan mo ba siya nagpunta? Wala pa ho siya hanggang ngayon Ewan ko. Hindi ko pa naman siya napapansin dito Hindi mo bale. Tatawagan ko na lamang siya sa cellphone niya. Good morning, ma'am. Oh, hindi lamang tayo dadalawa, ha? Ewan ko sa'yo. Naku, mabuti na lamang at hindi mo ko nakalimutan. Nawalan sa isipan ko Ma'am? May sasabihin ka ba sa akin, Ador? Nabanggit dun po pala sa akin ni Sheila. Mamayang after lunch na yata siya pang makakapasok. Oo. Nabanggit nga sa akin kanina May field work kasi siya, kaya doon na muna siya abutin ng tanghalian. Wala kang kasabay kumain, ma'am. Wala nga Baka gusto mong samahan kita. Wala din kasi si Chris na kasabay kong kumakain tuwing lunch. Ganun ba? Oo. Parehas pala tayong walang kasabay kumain, no? Sige. Mamayang break time, sabay tayo. Sige po, Mami. Malapit na po. Next week na po ang interview ko sa visa. Carla, Tama. akala mo ba magpapalit ka lamang ng t-shirt? Bakit narito ka pa sa kusina? Ano bang ginagawa mo? Hinuhugasan ko lamang po itong mga plato, tay. Ano? Ikaw pa ba gumagawa niyan? Narito Asa na ba yung naman asawa pala mo? ng tandang ito na pakialamera. Naku, kahit kailan talaga, pakialamera matandang ito. Teka, Maghapon ka na nga sa trabaho, tapos pagdating mo dito sa bahay niyo, nagtatrabaho ka pa rin. Itay, alam naman ho ninyo, ayoko nang nagkalat ng mga pinggan sa lababo. Alam ko, pero nasaan ba yung asawa mo? Huwag mong sabihin nagpunta na naman na Maynila. ano bang problema, Itay? Oh, naririto naman pala itong asawa mo Bakit din silang paghugasin mo ng pinggan? Wala naman siyang trabaho. Busy ako sa paglalakad ko sa papeles ko. At isa pa, trabahong babae ang paghuhugas ng pinggan. Ano? Hindi trabahong lalaki. Trabahong babae ang paghuhugas ng pinggan. Ito nga lang sanang maitutulong mo sa asawa mo Napagod din kasi ako, Itay. At saan ka napagod? Ang sabihin mo,
Napagod ka lamang, ha? Sa panunod mo ng TV maghapon. Itay, tama na ho. Hinahanap na ho yata kayo ng kapatid ko eh. Nakita ko na siyang pumasok sa bahay. Nasos, makauwi na nga. Baka kung ano pang magawa ko dyan sa asawa mo. Carla, pagsabihin mo nga yung tatay mo. Baka hindi ko makapagpigil. Mapatulan ko siya. Ha? Arturo? Ano ka ba naman, anak? Pinamimihasa mo yung asawa mo na gawin ang gusto niya. Hayan tuloy yun. Nagbumukhang isa na pang anak niyo, lusyang ka na. Hindi ho bali, Itay. Nako. Dito lang naman ho sa bahay ako losyang eh. Pagdating ko sa opisina smart ako. Yun na nga pag naririto ka sa bahay, lusyang ka. Paano naman ang asawa mo? Oh? Ano paano ang asawa ko? Siyempre, higit sa lahat, ang asawa mo, ang nagagandahan sa'yo. Para hindi ka na ipagpalit sa iba. Itay, mahal ako ng asawa ko at mahal ko rin siya. Mahal mo ang asawa mo. Ikaw, mahal ka pa ba niya? Oo naman po, mahal ako ng asawa ko, Itay. Kung mahal ka ng asawa mo, pagsisilbihan ka, hindi yung kinakawawa ka. Hindi naman ho ako kinakawawa ng asawa ko Anong hindi ka kinakawawa na sinasabi mo? Nakikita ko sa ginagawa mo. Siya ang padre de pamilya. Pero anong ginagawa? Ikaw itong kumakayo, samantalang siya walang ginagawa dito sa bahay. Pinagsisilbihan mo pa siya. Siya ka ito walang ginagawa Itay, pamilyado na po ako ngayon. Huwag na ho ninyo akong pakialaman. Huwag pakialaman. Kahit inaapi ka ng asawa mo, hahayaan na lang kita. Yan bang gusto mo, nasabihin? Itay, kahit naman paano ay nagtatrabaho si Arturo. Yun nga lang po, kuminsan. May trabaho nga siya kung minsan. Pero, binibigay ba sa'yo? Hindi naman Hindi ko pa siya nakitang bumili ng kailangan ninyo dito sa bahay. Sa'yo pa yata humihingi ng baon yung mga apo ko. Itay, kasiyahan ko po ang gumawa ng mga ginagawa ko. Dahil mahal na mahal ko po si Arturo. Lintik na pagmamahal yan. Inaabuso ka ng lahat-lahat Hindi ka po maangal? Itay, yung bunganga ninyo. Baka marinig kayo ng asawa ko. Dinig kaya ang pagkukwento. Ano naman kung marinig niya? Mas mabuti nga yung marinig niya itong sinasabi ko Itay, tama na. Baka kung saan naman mapuntang usapang ito O heto, binilhan ko kayo ng bumbilya dahil kaya pala ayaw mag-switch ang bumbilya ninyo dahil pundido na. Heto, sige po, alis na po ako. Sige, umuwi ka ng maaga para paghugasin ka na naman ng pinagkainan ninyo ng lintik na asawa mo. Pesting matanda yun Lahat na lamang pinakikialaman niya. Naku, kung alam mo lamang ang inis na nararamdaman ko nang marinig ko ang mga pinagsasabi niya sa asawa ko. Ayaw naman, ayan mo ng bira mo. Siyempre, anak niya ng asawa po natural lang na masaktan siya sa nakikita niya ginagawa mo sa anak niya. May pamilya na ang anak niya. Kaya hindi na siya dapat makikialam pa. Bakit pa pare? Pag ba nag-asawa ka anak nawawala na ang pagmamahal ng ina sa anak. Nawawala ba ang pagkaina ng isang anak kapag nag-asawa ng anak nito? Siyempre nakikita niyang dihado ang kanyang anak. Kaya natural lang na ipagmamarasakit niya to. Yang sabihin mo pare, talagang pakialamero ang binan kong yun. Ano ba kasing nireklamo ng binan mo sa'yo pare? Alam mo, nadatnan niya kasing naghuhugas ng pinggan si Carla. Alam mo naman yun. Ayaw na ayaw niyang natatambak ang mga plato sa lababo kaya hinugasan na niya. Bakit kasi hindi mo hinugasan ng mga pinagkainan ninyo ng tanghaliang yon? Ganun ba? Nakausap ko kasi ang mami ko sa phone. Nawala sa isip ko ang pinagkainan namin hanggang sa dumating si Carla at siya ang nagligpit. Bakit nga ba lagi kayong nag-uusap ng mami mo? Bakit hindi ko ba nababanggit sa'yo pare? Nadadalhin na niya ako sa Australia.
Itlog at tuna naman ang ulam natin. Ganit ang ulam natin kahapon na. Pinagkasya ko kasi ang naiwang pera na binigay mo. Ano? Naiwang pera? Sa binigay ko? Bakit naiwan? Saan mo dinala ang perang ibinigay ko sa iyo na pamalengke mo? Nagastos ko sa paglalakad ko ng mga papeles tulad ng passport at iba pang dokumento na kinakailangan sa pagpunta ko ng Australia. Kung passport lang at iba pang gastusin sa mga papeles sobra-sobra pa rin ang perang binigay ko sa iyo. Nagbukas kasi ako ng bagong account ko sa bangko. Ano? Nagbukas ka ng bagong account sa bangko? Bakit? May pera naman tayo sa bangko Darling, kailangan kasi na may sarili akong bank account. At doon ko inilagay ang ibang pera sa binigay mo para mayroon akong maipakitang bank account sa Australian Embassy. Kailangan daw kasi na may bank account ako Paniguro na kaya kong sarili ko pagdating ko sa Australia. Ano? Record kasi ng bank account sa mga tulad ko na papunta ng Australia. Ganun ba? Sige. Dito ka muna at pupunta ko dyan sa kabila. Kina Itay. Anong gagawin mo kina Itay? Kumakain ka pa. Titingnan ko lang kung anong ulam nila. At kung magustuhan ko hihingin na lamang ako. Ano? Tuyo at itlog ang ulam ninyo. May-ari ka ng isang malaking kumpanya pauulamin ka lang ng itlog at tuyo sa almusal. Ano ba namang klaseng buhay mo yan, anak? Nagtatrabaho ka ng gusto ginugutom ka pala ng asawa mo. Hindi lang naman po tuyo at itlog, Itay. May longganisa rin. At yung ulam namin kagabi. Kaso nga, nangangati ang dila ko sa tuyo. Nako. Kaya ako hingi ng ulam ninyo. Ikaw na nga itong pagod sa trabaho, ikaw po itong gutom. Nasaan ba yung asawa mo at hahabalusin ko? Itay, tama na ho. Nako. Baka marinig niya kayo. Pareho pa kayong mga tigre kung magali. Mabuti alam mo. Ikaw kasi hindi ka nakinig sa akin. Kung si Elmer sana ang pinakasalan mo, may mas maganda sana ang buhay mo ngayon. Dahil bukod sa mayaman mahal na mahal ka doon. Hindi tulad ng asawa mong tarantado, na ikaw lang yata yung nagmamahal sa kanya. Itay, yung boses ninyo, pahinaan ninyo. At baka marinig na noon kayo ng asawa ko. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Kukuha ka lang kamo ng ulam sa kabila. Bakit ang tagal-tagal mo? May sinabi lang sa akin ang Itay. At anong sinabi? Siniraan na naman ako sa'yo? Ganon? Arturo, ngayon lang naman kami medyo nagkausap ng medyo matagal Mamasamain mo pa? Parang hindi ko alam. Malamang siniraan na naman ako ng Itay mo. Hindi ba? Ano ka ba? Masama ba kung mag-uusap kami ni Itay? Siyempre, namimiss din niya ako. Ano? Namimiss ka niya? Pinarian lang naman siya sa kabila. Araw-gabi naman kayong nagkikita, namimiss ka niya? Araw at gabi nga kami nagkikita, pero hindi naman kami nagkakausap. Siyempre, gusto ring magkausap kami. Ano pang silbi ng pagiging magkapitbahay namin kung hindi rin lang kami nag-uusap? Ang sabihin mo, kung ano-ano na naman ang sinasabi niya laban sa akin. Para namang hindi ko alam. Dinig ko naman ang mga sinasabi laban sa akin Hayaan mo na siya kasi. Matanda na siya. Pagpasensyahan mo na lang. Natanggang kailan kong papasensya. Dahil ba sa ayaw akong maging manugang? Kaya hanggang ngayon inaayawan pa rin ako? Abay, may anak ka na sa akin, Carla. Kaya nga, pagpasensyahan mo na. Ganyan talaga ang tumatanda. Hindi lahat ng araw ay mapagpapasensyahan ko siya. At anong gagawin mo? Aawayin mo na naman si Itay? Paano mapapalapit ang loob sa iyo? Kung ganyan na kunting diferensya lang pinapatulan mo na. Matanda na siya. Ilapit mo naman ang loob mo sa kanya para lalapit na rin ang loob niya sa'yo. Hindi yung kinukontra mo sa tuwing may sinasabi. Talagang hindi lalapit ang loob niya sa iyo. Nasaan ka yung babae niya? Nasabi kakain na kami. Pero siya naman ang wala. Tinawag-tawag ako. Siya naman pala ang wala. Hindi kaya nasa bahay na yun? Baka nga nasa bahay na yun.
Hindi na ako hinintay. Alam kong wala kang pasok ngayon, kaya pinagluto kita ng paborito mong ulam. Wow! Paborito ko ngayon dinengdeng. Salamat po, itay. Naninipsip na naman yata ang biyanan kong ito. Malamang hihingi ng pera ito sa asawa ko. Teka. Alam kong bihira mo ng matikman ngayon yan, anak. Dahil mahilig ka sa mga mamantikang luto ng asawa mo. Ang sama talaga ng ugali ninyo, itay. At sa mismong pamamahay ko pa, sinisiraan niyo ako sa asawa ko. Ha? Arturo! Oh, hindi ba? Dinig na dinig ko ang pangalan ko. Hihingin ka lang ng pera sa asawa ko, sinisiraan mo pa ako. Arturo, tumigil ka na! Sige, kampihan mo yung ama mo. Magsama kayong dalawa. Ano ka ba naman? Bakit mo pinagsalitaan ng ganun si itay? Eh, paano? Hihingi nga lamang sa'yo ng pera, sisiraan pa ako. Ano? Ano sinisiraan na sinasabi mo? Wala namang sinabing masama sa iyong itay, ha? Anong wala? Dinig na dinig ko ang pagbagni niya ng pangalan ko. Yun na nga eh. Nabanggit lamang ang pangalan mo eh. Nang gagalaiti ka na sa galit. Eh, bakit niya nabanggit ang pangalan ko? Kung hindi pala niya ako sinisiraan sa'yo. Nagkataon lang na nabanggit niya ang pangalan mo. Hindi naman ibig sabihin na sinisiraan ka na niya. Nabanggit lang ang pangalan mo eh. Nagagalit ka na. Hindi mo nga narinig kung anong napag-usapan namin. Inabanggit ang pangalan mo. Nagbigay nga siya ng niluto niyang gulay eh. Ang sabihin mo, naninipsip ang itay mo dahil hihingi na naman siya ng pera sa'yo. Eh ano naman, kung hihingi siya ng pera sa akin, eh pera ko naman ang hinihingi niya sa akin, hindi mo pera. Ah, ganun? Hindi ko pala pera ang pera mo. Bakit? Dahil ba sa ikaw ang nagtatrabaho? Eh bakit? Nakakalimutan mong asawa mo ako. At ang pera mo ay pera ko rin. Tama na nga. Baka kung saan naman mapunta ang usapang ito. Sabihin mo kasi yung itay mo para walang gulo. At anong sasabihin ko kay itay? Na huwag siyang manipsip sa'yo. Ano? Nagiging imposible ka yata ngayon, Arturo. At kung anong paninipsip sa akin ng itay ko, ano ka pa naman? Ano ba yung sinasabing naninipsip siya? Bakit? Sino ba si itay? Taong to. Kung magsalita akala eh, ibang tao ang itay ko. Baka nakakalimutan mo. Na asawa lamang kita. Ang asawa, napapalitan. Pero ang magulang ay hindi napapalitan. Biruin mo? Pinagsalitan ako ng gano'n ni Carla. Samantalang hindi naman siya dating gano'n. Eh, ikaw naman kasi pare. Eh, pagsalitaan mo pa naman ang kanyang ama ng gano'n sa harap niya. Eh, talagang magagalit yun. Bakit pare? Ano ba ako ni Carla? Eh, asawa niya ako. Asawa ka nga niya pare, pero... Eh, ama naman niya yun. Nag-asawa pa siya kung gano'n. Kung hindi rin lang pala niya ako may pagtatanggol sa magulang niya. Ibig mo sabihin pare, hindi pa kayo bukod sa mga magulang niya? Bukod na. Eh, pero bahay pa rin ng mga magulang niya ang tinitirhan namin. At kapitbahay namin sila. Ha? Akala ko pa pare, eh bukod na kayo. Eh, bakit naroon pa rin kayo sa bahay ng kanyang mga magulang? Lumipat kasi ng tirahan ng biyanan ko. Nang umalis ang bayaw ko na may-ari ng bahay na tinitirhan niya ngayon. Ang ibig mong sabihin pare, eh nakikitira ang biyanan mo sa bahay ng kapatid ni Carla? Oo pare. Nang magmahiglit kasi ang bayaw ko at pamilya niya sa Canada, naiwang nakatiwang ang bahay nila. Eh, tamang-tamang kinasal kami ni Carla. Kaya nagpasya siyang lumipat kasama ang bayaw kong bunso. Nag-uusap-usap silang magkakapatid na kay Carla na ibibigay ang bahay na yun ng binan ko. Kaya amin na ang bahay na yun. Eh, kaya lang, mayat maya naroon ng binan ko at nakikialam. Oh, dati palang bahay yun ng binan mo pare. Di mag-isama ka na lang. Ano? At bakit ako makikisama? May pamilya na si Carla pare. Dapat, hindi na nakikialam ang binan ko. Mabuti na lang, Ador. At naririto ka lagi. Lalo na kung ganito na problema ako. Ano ba bang silbi ng pagkakaibigan natin? Forever friends tayo, hindi ba? Oo naman. Na kahit pareho na tayong may asawa, pares pa rin tayong dalawa hanggang ngayon. Teka, ano bang problema mo? Hindi ko nga alam ang gagawin ko eh. Naiipit ako sa dalawang lalaki na parehong mahalaga sa akin. Ha? Dalawang lalaki?
Oo, si Itay at si Arturo. Siyempre, doon ka sa asawa mo dahil asawa mo yun. Yun na nga ang ginagawa ko eh. Pero alangan namang pababayaan ko ang Itay ko eh. Wala na nga si Inay. Ay, nako, mahirap nga yung kalagayan mo, friend. Dahil hindi magkasundong asawa mo itong tatay mo. Ang buti niyan pagpasensya na lamang yung tatay mo. Pag kasi pinagsasabihan ko, ang iniisip kagad ay kinakampihan ko ang Itay. Ganon din si Itay. Pag sinasabihan kong pagpasensya na si Arturo sinasabi din kaagad na kinakampihan ko si Arturo. At muling uungkatin ang tungkol sa amin ni Elmer. Nakisosya na nga sana ang pinakasalan ko. At yun ang kinakatakot kong marinig ni Art. Nako. Hindi niyo kasi alam ang tungkol kay Elmer Mahirap yan, no? Siguro, mabuti pa ni lumipat na kayo ng bahay. Ang ibig ko sabihin, ilayo mo na lamang yung asawa mo. Baka sa muling pag-aaway pa nila mabanggit ng Itay mo ang tungkol kay Elmer. Lalong gerang aabutin yan. Ay, isa nga ring dahilan yan kung bakit pumayag na rin akong pumunta sa Australia si Arturo. Bakit? Pupunta ba ng Australia ang asawa mo? Oo, kararating lang noong isang buwan at inilalakad na ni Art ang mga papeles. Mabuti nga para magkapunta ng Australia ang asawa mo. Para matahimik na ang buhay mo. Bay, tinuloy din pala ng asawa mo ang plano nitong sumunod sa kanyang mga magulang sa Australia. Para na rin sa mga bata, Itay. Para sa bata. Bay, itinahilan ba ang bata? Itay naman. Baka dinadahil lamang ang bata pero ang totoo may ibang agenda sa buhay. Mabuti na rin yun siguro, Itay. Para malayo siya sa inyo at nang hindi kayo laging nagbabangayan. Mabuti pa nga siguro para naman masabi niyang padre di pamilya siya at hindi palamunin. Itay, ano ba? Sana nga. Sana nga'y makapunta ng Australia ang asawa mo. At nang magampanan naman niya ang kanyang obligasyon sa inyong mag-ina. Hindi yung ikaw ang umaako ng responsibilidad na dapat sana siyang gumagawa. Pumayag ka na, hindi ba? Bakit parang gusto mo na naman akong pigilan ngayon? Nag-aalala kasi ako. Saan ka naman nag-aalala? Siyempre, malayo ang Australia. Kung ano malayo ako sa'yo. Ano naman kung malayo ka sa akin? Naroon ang mga magulang ko at kapatid. Anong silbi nila kung pababayaan ako? At isa pa, sayang naman ang magandang oportunidad na naghihintay sa akin doon. Magaan lang kaya ang trabahong dadatnan ko doon. At dolyaris pa. Madali tayong makakaipon. Malaki naman ang sinasahod ko dito Na naman tayo Sahod mo ba ang pinagmamalaki mo? Ito nga, lagi akong minamaliit ng tatay mo. Dahil sa wala akong trabaho. Wala nang ginawa, kundi ipamukha sa akin na... Oo na. Mas mabuting naroon ka. Oo. Huwag ka rin mag-alala. Dahil pagdating ko doon, ay lalakad ko na kaagad ang mga papers ninyo ng anak mo. Para makasunod kayo kaagad sa akin. Ganun ba? May display lang gaganapin sa inyo bago umalis ang asawa mo? Oo Ayoko sana. Dahil nalulungkot ako sa kanyang pag-alis. Pero mapilit si Arturo Hayaan mo na. Malamang napipilit na din umalis yung tao naroon lang na gusto lang din niyang sumaya sa huling araw na naririto siya sa atin. Yun na nga Kaya pumayag na rin ako sa gusto niyang mangyari. Siya pala, friend. Baka gusto mo nang kumain. Nakapag-order na ako ng pagkain natin sa kantina. Ano? Nag-order ka na sa kantina for lunch? Napansin ko kasi na lagi kang nauubusan ng pagkain sa kantina. Kaya maaga pa, nag-order na ako ng paborito mong pagkain. Ano? Ano pang ginagawa natin? Tara na. Kung ganun at nagugutom na ako. Mamayang madaling araw na palang biyahe mo papuntang Australia. Bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Ikaw naman kasi, aalis ka pa. Darling, napag-usapan na natin to. Mamimiss kasi kita Kailangan kong umalis. Para na rin sa inyo ng bata. At para hindi na ako hamak-hamakin ng tatay mo.
Intindi mo na kasi si Itay. Matanda na siya. Hindi dahilan ng edad ng isang tao para magsalita ng masakit sa isang tao. Hindi kayo talaga magkakasundo ng Itay kung magkikipagmataasan ka sa kanya. Kaya nga ako aalis para sumayan ang tatay mo. Napakialamero. Natural lamang sa magulang na pakialaman ang anak. Dahil kung hindi, makikialam ang magulang sa anak, hindi niya ito mahal. Oo na. Basta paalisin mo ako ng hindi nalulungkot para hindi na ako malulungkot. Isipin mo na lamang para sa atin itong gagawin ko. At kahit pa paano, matutupad ng pangarap ko na magkabahay. Bahay? Sarili naman natin itong bahay Sarili na nga natin. Bukod sa napakaliit ng bahay na to, pag-aari pa ng mga magulang mo. Mabuti lang sana kung hindi pakialamero ang tatay mo. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Bukas yan! Pumasok ka na! Oy, good morning. Carla. Maaga akong uwi ngayon, kaya ikaw na lamang ang bahalang sumagot sa mga kliyente ko, ha? Okay, no problem. Teka. Mukhang importante yata yung lakad mo. Maaga pa alis ka na. Ha? Mag-grocery lamang ako. Ano? Ikaw pa mag-grocery? Bakit yung asawa? Anong ginagawa? Aalis na kasi si Arturo bukas ng madaling araw dahil visa interview niya. At masyado na siyang abala sa mga ibang dadalhin niya, kaya hindi na niya maharap pa ang mag-grocery. Sa bagay. Teka, ganito na lang. Mag-grocery din yon kasama namin sa bahay. Kung gusto mo, papupuntahin ko lang sa dito sa office para kunin yung perang pang-grocery mo. Ano? Huwag kang mag-alala, friend. Alis yung kasama namin sa bahay. 12 taon na siya sa amin. At kailanman, hindi nagkaroon ng issue tungkol sa pera. Alis po yan, ma'am. Ador? Huwag kang mag-alala. Sa akin mananagot yun. Yung kasama namin sa bahay, kung kukupitan ka niya. Ayokong nahihirapan ka. Kaya hayaan mong ako na lang gagawa ng mga bagay na ikapapagod mo. Kumain ka mabuti para hindi ka gutumin sa biyahe. Yung baon mo, nilagay ko na sa bag mo. Ano? Naglagay ka ng pagkain sa bag ko? Oo naman. Malayo ang tindahan sa Australian Embassy. Magugutom ka dun kung wala kang baon. Oo naman, ginawa mo naman akong bata na may dalang pagkain sa bag. Mabuti na yan para hindi ka magutom. Ayokong nagugutom ka. Nakakainis ka naman. Basta alisin mo ang pagkain dun sa bag ko. Aalis na ang asawa mo? Opo, Itay. Sinong mag-aalaga sa anak ninyo? Baka hanapin siya ng anak mo. Malaki na rin yung panganay namin. Naintindihan niya ang pag-alis ng ama. Nako, hindi ka kaya masyadong mapagod dyan, anak. Hindi ho, Itay. Isa pa, alam ko naman hong naririto kayo sa bahay namin na aalalay sa akin. Huwag ka mag-alala at dadamihan ko ng iluluto kong pagkain para hindi ka na magluto. Para pagdating mo sa bahay ninyo, wala ka nang gagawin. At aasikasuhin ko na rin yung mga apo ko. Makalaw na palang alis ng asawa mo, friend. Oo nga Kaya nga nalulungkot ako, friend. Siguradong mamimiss ko siya ng gusto. Talagang mamimiss mo siya. Isipin mo, naging empleyado mo siya dito sa opisina halos 10 taon. Araw-araw kayong magkasama. At nang ikasal kayo, araw-gabi na kayong magkasama. Talagang mahihirapan ka niyan. Oo nga Hindi ko nga alam kung makakaya kong malayo sa kanya. Ang isipin ko lamang na isang gabi siyang wala sa tabi ko Natuturete na ako. Yung pa kayang taon ng bibilangin bago ko siya makita at makasama. Ngayon pa nga lang iniisip kong pigilan siya Ano? Friend, magandang pagkakataon na naghihintay sa asawa mo. Dolyar ang kikitain niya doon sa Australia. Magandang magiging kinabukasan ng mga anak mo. Yung nga lang, baka magloko yung asawa mo. Kaya hayaan mo na. Ewan ko.
Hindi ko alam. Isipin mo na lamang yung mga anak mo para hindi ka mangulila. Ay, hindi ko nga alam ang gagawin ko eh. Pakiramdam ko, hindi ako mabubuhay kung wala siya. Kaya mo yan, friend. Tutulungan kita na maglibang. Teka, lunchtime na pala. Tara, kain na tayo. Ano ba naman yung mukha mo? Hindi maipinta. Pababaonan ba ako ng kalungkutan? Para kasing gusto kitang pigilan sa pag-alis mo ngayon eh. Ano? Ngayon mo ba ako pipigilan? Paris na ako. Oras lang ng flight kong hinihintay ko. Mahal na mahal kita, Arturo. At ikaw ang buhay ko. Ano ka ba naman? Paano na ako ngayong iiwan mo ako? Hindi naman kita iiwan eh. Lalayo lamang ako para rito sa atin. Para sa magandang kinabukasan ng mga anak natin. Kaya huwag kang mag-alala. Isa-isahin ko kayong dadalhin doon. Ikaw, siyempre ang uunahin kong dadalhin doon. Kaya huwag ka nang malungkot. Art, mamimiss kita ng sobra-sobra. Ako rin, Carla. Pero kailangan nating tiisin ng mangulila. Alang-alang sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Ay, anak, ano bang nangyari? Ito wala na kang bigas. Hindi ka pa ba nakapamalengke? Oh? Hindi pa kasi dumarating yung binili kong isang sakong bigas, kaya naisipan kong kumuha ng bigas sa'yo. Wala ka na rin palang bigas sa lalagyan ninyo. Oh? Oo. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Sinabi nga pala sa akin ng apo ninyo eh. Kaya lang, nawala sa isipan ko. Paano yan ngayon, anak? 10:00 na ng umaga. Kung ngayon na kumamamalingke, mabuti nga araw ngayon ng Sabado eh. Walang pasok ang mga bata. Kaya lang kung magising na mga yan, maghanap sila ng pagkain lalo at 10:00 ng tanghali. Hindi po itay. Mag-o-order na lang po ako sa online. Opo. Ha? Anak, may tao yata. Sandali lang at titingnan ko ha. Anong kailangan mo, iho? Dyan po ba si Carla? Iced tea si Ma'am Carla? Oo, bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? Kayo palang father ni Ma'am Carla. Magandang tanghali po. Empleyado po ako ni Ma'am. Ay, empleyado ka kamo ng anak ko. Anong ginagawa mo dito? Walang pasok kayo ng anak ko. Oo nga po walang pasok si Ma'am, kaya lang po mayroon lamang pong iririman sa kanya bilang empleyado niya. Sige, pumasok ka. Pumatok ka na lamang sa pintuang berde at yun ang bahay nila. Sige na. Good morning, Carla. Ador, anong ginagawa mo dito? Nakantyawan kasi ako sa bahay. Dahil nga sahod ko kahapon. Hindi ko naman sila mahindihan. Kaya nang umorder ako nagkamali pa lang staff ng sulat. Kaya sumobra yung 10. Kaya dinala ko yan dito. Kaysa naman masayang. Ganun ba? Tamang-tama pala. At kanina pa ako nagugutom. Hindi pa kasi nakapagluto ang itay Tama po ba ang bilang? Ang ibig ko sabihin lahat ba kayo dito makakakain? Oo naman. Sobra nga itong 10 Teka, halika muna dito sa loob at ipapakilala kita sa anak ko. Ano? Dinalhan ka ng pagkain sa bahay ninyo? Oo, ang sabi, sumobra daw ang order niya. Pero, bakit naman ang daming sobra yun? At sa dinami-dami ng pwede niyang pagbigyan, ako pa. Parang may naaamoy yata ako Ha? Nasa likod ng kabaitan ni Ador sa'yo, may nakatagong motibo. Motibo? Ano? Ikaw naman, para ka namang bata. Hindi pa ba maliwanag yung ginagawa niya sa'yo? Abay, kahit siguro naman grade 1 na bata, maiintindihan ang ginagawa sa'yo ni Ador. May asawa na ako at mahal ko siya dahil may anak kami.
Kung ganun, ay layuan mo si Ador. Paano ko siya lalayuan empleyado ko siya. Ay nako, ewan ko sa'yo. Pero sa tingin ko determinado siyang ligawan ka. Tingnan mo, kaalis lamang ng asawa mo, pinuntahan ka na kagad sa bahay niyo. Anong gagawin ko? Layuan mo nga siya Ano bang ibig sabihin? Tatanggalin ko siya sa trabaho niya? Ewan ko. Pero kung may iba ka pang alam na paraan para mapalayo ka sa kanya, o di gawin mo. Dahil kung hindi, masisira ang pamilya mo. Oh, anak. May naririto ka na pala. Hindi ka pa ba nagkapagluto? Ha? Hindi pa nagluto yung anak mo? Ayoko po ang niluto niyang ulam, Itay. Oy, ganun ba? Tingnan ko nga kung may tira yung kapatid mo na paksiw na bangos. Sinabi ko kasi sa kanya na damihan ng iluto Para kung hindi mo magustuhan ang ulam ninyo, makakakain ka. Diyan, tingnan ko nga. Meron pa nga, Teka, ipapainit ko lang ito. Hintayin mo na lang doon sa inyo at ihahatid ko na lang. Dito na po ako kakain, Itay. Ha? Sige. Mas mabuti pa. Ipapainit ko muna ito, ha? Kumusta naman po ang pag-aaral ng kapatid ko? Hindi na ho ba siya nababarkada? Sa awa ng pong may kapal. Mula nang pinagsabihan mo, hindi na umuwi ng gabi. Pateka, maalala ko nga pala. Sino pala yung lalaking nagpunta dito kahapon? Empleyado mo raw. Opo, Itay. Empleyado ko po siya. Ha? Empleyado mo? Pero, bakit siya nagpunta rito? Ha? Kwan po kasi, Itay. Siya kasi ang takapag-alala ng mga trabaho ko sa office. Napakasipag naman niya at pinuntahan ka pa dito sa bahay mo para ipaalala lang ang mga appointments mo. Kwan po kasi, Itay. Carla, Kasi... ayoko ng ganyan, ha? Kahit naman ayoko dun sa asawa mo, asawa mo yun. Ha? Huwag kang magloko nang hindi masira ang pamilya mo. Naalala ko na naman si Arturo. Namimiss ko siya. Teka nga, tatawagan ko. Hindi niya sinasagot. Hello? Hello, Arturo! Carla, ano ka pa naman? Pagod ang tao sa trabaho Kahit kailan talaga istorbo ka. Alam mo ba kung anong oras na dito ngayon? Alauna pa lamang ng madaling araw. Istorbo ka naman. Ha? Naku, binabaan niya ako ng cellphone. Ay, oo nga pala. Iba pala dun. Naisturbo ko pala tuloy ang tulog niya. Hala? Ador? Bakit? Kon kasi, lagi kasi kitang naikikwento sa bunso kong kapatid. At ngayon, ikakasal siya. Gusto ko daw niyang gawing isa sa mga ninang ng kasal niya. Ako? Oo. Sige na naman, Carla. Naipagangko ko kasi na. Isa ka sa magiging ninang niya sa kasal. Hindi ako makatulog. Alas 10 ng gabi. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin ang mga kilos niya doon. Hindi nga maikakaila na may gusto siya sa akin. Mabuti na lamang. Hindi na niya ako pinigilan ng magpaalam na akong uuwi. Teka, gabi pala. Ibig sabihin, araw sa Australia ngayon. Teka nga, tatawagan ko si Arturo. Asan ba yung cellphone ko? Ito. Ito pala ang cellphone ko. Itadial ko na. Hello, Carla? Namimiss kita. Nangungulila Ano ko. ka pa naman? Kahit kailan, wrong timing ka. Ha? Pero araw ngayon dyan. Huwag mo sabihing naiistorbo kita sa pagtulog mo. Oo, araw nga dito. Kaya nai-istorbo ko sa trabaho ko. Sige na, babay na. Pinabaan na naman ako ng cellphone. Ay, sa bagay,
hindi ko naman siya masisisi. Wrong timing nga ako. Ang mga oras na tinatawagan ko siya ay meron pala siyang trabaho. Hindi bali. Sa susunod, sisiguraduhin ko na magkakausap kami. Anak, mag-iisang buwan ka na pala dito sa Australia. Opo, Mami. Hindi mo ba namimiss ang asawa mo't anak? Namimiss. Pero anong magagawa ko? Naririto ako na nagtatrabaho para sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. At nakahanap na ako ng trabaho para sa asawa mo. Mabuti naman po, Mami. Sana makasunod sa akin agad dito ang asawa ko. Oo naman. Mauna talaga si Carla na makasunod sa'yo dito kaysa sa anak mo. Sana magkatrabaho na siya agad pagdating niya. Naantog na ako. Napuwete ko kagabi. Teka. Ang cellphone mo nagre-ring. Baka si Carla na naman yan. Ayan ninyo. Istorbo lamang sa tulog ko ang babaeng yan. Anak! Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Nagustuhan mo bang resort na ito, Carla? Oo, napakagandang lugar at napakatahimik pa. Kabaliktaran sa syudad na napakaingay at mausok. Ito nga kasi yung birthday gift sa akin ng mga magulang ko eh. Birthday gift? Ng mga magulang mo? Ang resort na ito? Ibig mong sabihin, sa'yo ang resort na ito? Oo. Kaya lamang ito naging akin. At ang gusto ko, ikaw ang unang maging guest ko. Ador? Ipagmamin mo, Carla. Pero, matagal akong may gusto sa'yo eh. Pero Ador, may asawa na ako't anak. Alam ko, pareho lang tayo. At wala akong pakialam. Mahal na mahal kita, Carla. Ador? Carla, mahal kita. Ador? Ador, tama na. Hindi pwede. May asawa ka rin. Pareho tayo. Magkakasala tayo sa ating mga asawa. Pero mahal kita. Mahal kita, Carla. Mahal ko rin ang aking asawa, kaya tama na. Ador? Carla. Ador? Mabuti naman at natyabahan kita ngayong umaga. Abay, ilang araw nang napapansin kong ginagabi ka ng uwi, ha, Carla? Kwantay, nag-overtime po kasi ako eh. Nag-overtime. Ikaw ang may-ari ng kumpanya. Pati rin ba ikaw nakikipag-overtime din? Ay, Itay, pagod ako. Mamaya na ho tayo mag-usap. Carla, baka kung ano na yan, ha? Pinapaalalahanan kita. May asawa at mga anak ka na. Fred! Mukha yatang may importante kang sasabihin sa akin. At himala na dinala mo ako dito sa eksklusibong restaurant na to. Ayoko kasing may ibang makarinig ng sasabihin ko sa'yo eh. Bakit? Ano bang sasabihin mo? May problema ka ba? Pera? Hindi pera ang problema ko. Kundi sarili ko at si Ador. Anong ibig mong sabihin? Ano ang tungkol kay Ador? May nangyari sa amin. Ano? Salamat, Carla. Dahil muli mo kong pinagbigyan. Pinagbigyan kitang pumunta dito para makapag-usap tayong mabuti. Ano bang nagusto mo sa akin? May asawa na ako't anak. At nakakalungkot, ay mahal ko si Arturo at hindi kita mahal. Alam ko. Pero ngayon ko ba, Carla? Hindi ko na maintindihan ang sarili ko eh. May pamilya na din ako. Pero, bakit unti-unting nahulog ang loob ko sa'yo umiikot ang mundo ko? Alam mong may pamilya ako. Hindi ko maibibigay sa'yo ang Mahal pag-ibig na mahal kita, Carla. Hindi mo lang alam ang sinasabi mo. May asawa na ako. At mahal ko ang asawa ko. Mahal ko ang pamilya ko. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng relasyon. Dahil...
Carla, Oh, anong nangyayari sa'yo? Ha? nahihilo ako, Ador. Nahihilo ako. Friend? Kanina ka pa raw dito, sabi ng asawa ko. Pasensya ka na. Kung dumiretso na ako dito sa bahay mo, nang hindi ko man lang sinasabi sa'yo. Bakit? Ano bang nangyari? Ikaw lang kasi ang alam kong malalapitan ko nung kahit anong oras. Oo naman, friend. Basta ikaw. Laging bukas tong bahay ko para sa'yo. Salamat, friend. Pero, hindi kaya magtaka ang itay mo niyan. At hanggang ngayon wala ka pa sa bahay ninyo? Minsan nga, ako ang natawagan ng itay mo Tinatanong niya kung nasaan ka na raw. Ikaw talaga, daddy's girl ka talaga. Hindi ako daddy's girl. Nagkataon lamang na ako lamang ang nag-iisang babae na anak ng mga magulang ko. Kaya ibang trato niya sa akin. Nagseselos na nga yung mga kapatid kong lalaki sa akin Ganun na rin yun. Daddy's girl ka nga. At teka, may iba nga pala ako ng usapan. Bakit ka nga ba naririto? Wala ka sabi-sabing punta dito May problema ba? Buntis ako, friend. Wow! Talaga? May iniwan pa pala sa'yo ang asawa mo bago siya umalis. Hindi si Arturo ang ama. Ano? Tama ang narinig mo, friend. Buntis ako, pero hindi si Arturo ang ama. Anong sinabi mo? Wala sa bahay ninyo si Carla? Oo daw. Sabi nga ng apo ninyo, may kliyente daw siya na taga Baguio, kaya pinuntahan niya doon. Ang sipag talaga ng asawa mo. Opo, mami. Masipag nga po siya. At matagal na niyang sinasabi sa akin noon na gustong mag-branch out ang kumpanya niya sa Baguio dahil maganda ang klima doon. Parang dito. Kailan ba ang plano mong pag-uwi niyan? Hindi ko pa ho alam, mami. Sa bagay, maganda ang kita mo dito. Makakapagpatayo ka ng bahay kung magtatagal ka pa dito. Siya nga pala. Kumusta na ang trato ng mga biyanan mo sa'yo? Ganun pa rin. Inis sa akin ng biyanan ko dahil nga wala akong trabaho. Ikaw naman kasi. Bakit kasi hindi ka naghanap ng trabaho mo habang hinihintay mo ang pagpunta mo rito? Mami, kung may trabaho ako, paano ko pa mailalakad ang mga papeles ko? Maya't maya magpapaalam akong aalis sa boss ko. Sa palagay ninyo, ay hindi siya maiinis sa akin? Ay nako, ang sabihin mo, tamad ka lang. Kaya hindi mo masisisi ang biyanan mo na inis sa'yo. Mami naman, salip na akong kampihan ninyo sa pag kinakampihan nyo. Totoo naman Kung hindi nga lang kita anak, ay nako, pagtsatsagaan ba kitang makapunta dito? Sa ugali mong yan, ay nako, walang makapagtiti sa'yo. Siya nga pala, yung anak mo, sinong nag-alaga doon? Wala ka. Alam ko namang mahal ng biyanan ko ang anak ko. Kahit na nararamdaman ko na ayaw sa akin ng biyanan ko, hindi naman niya dinadamay ang mga anak ko sa inis niya sa akin. Ikaw naman kasi, ayaw mong pakitunguhang mabuti ang biyanan mo. Hayan tuloy, inis sa'yo. Kahit na inis sa akin ng biyanan ko, wala akong pakialam. Ang importante, mahal ako ng anak niya. Kaya kahit na magmaktul siya sa pagka-imbiyerna sa akin, sorry lang siya dahil mas mahal ako ng anak niya. Ano ka ba? Busog na ako Yun ang gusto ko Ang mabusog ka. Para healthy ka lagi. Tingnan mo nga ang katawan ko. Lumalaki na. Magiging balya na ako niyan sa ginagawa mo Mamaya, ayawan mo na ako. Dahil sa laki ng katawan ko. Yan ang hindi mangyayari. Dahil mahal na mahal kita. At kahit anong pang itsura mo, mamahalin pa rin kita, Carla. Pero paano yan? Buntis na ako. Ikaw lang naman ang hinihintay kong magdesisyon Kung gusto mo, iwan mo na yung asawa mo. Ha? Kung pwede lamang kitang pakasalan pakakasalan kita. Pero kapwa natin alam na hindi pwede. May asawa ka, may asawa ako. Alam kong kahit kailan, hindi pwede tayo magpakasal. Pwede nga lang kung sasama ka sa akin sa Canada. At doon tayo magpapakasal. Adore, hindi ko alam. Sa ngayon ay nalilito pa ako. Natiti akong itatakwil ako ng itay ko.
kung malalaman niya ang kalagayan ko. Huwag mong alalahanin ang pagtatakil sa'yo ng kahit sino. Dahil narito naman ako eh. Eh, paano anak ko? Sa ngayon siguro, hindi ka niya maiintindihan pero darating din ang araw na maiintindihan ka niya. Anak, naririto ka na pala. Kailan ka ba umuwi? Kanina lang po, itay. Siya nga po pala. Heto po ang pera ng bata. Kaya na lang po ang bigay sa kanya. Ano? At bakit hindi ikaw ang bibigay sa kanya? Tanong nga siya ng tanong sa'yo eh. Saan ka ba talaga nanggaling, ha? Sa Bagyo nga po. Sige po. Papasok na lamang po ako sa kwarto ko. Mag-iimpake ako ng mga damit ko. Ha? May huwag mong sabihin aalis ka na naman. Kailangan. Naroon ako sa Bagyo, itay. Para personal kong pamahalaan ang bago kong bukas ng negosyo. At baka matagalan pa ako doon. Ha? Anong sinabi niyo, Itay? Hindi pa umuwi si Carla dyan sa bahay hanggang ngayon? Oo. At nag-aalala na ako. Baka kung ano nang nangyari sa anak ko. Kailan pa ho ba umalis ng bahay? Mag-iisang buwan na ngayon. Ang sabi, nagbukas ng bagong negosyo pero hindi na umuwi. Bukas pala ng negosyo sa Baguio. Hindi man lang yung pinapaalam sa akin. Paano naman di papaalam sa'yo eh? Kung hindi ka natutulog busy ka sa trabaho mo. Itay, sana naman kasi ay... Ano nasa? Nako, lagi ka niyang tinatawagan. Kaso, nai-istorbo ka raw dyan. Tinatamad yata tawagan ka. Paano naman kasi? Lagi kang busy daw. Pati tuloy ako dito nag-aalala na. Baka kung ano nang nangyari sa anak ko. Nako, Art. Huwag ka ngang magmakto dyan. Parang hindi ko alam kung paano mo baliwalain ang tawag ng asawa mo eh. Pero alam niyong may trabaho ako at pagod ako. Malay mo. Isa pala sa mga tawag ng asawa mo ay magbukas siya ng negosyo sa Baguio. Pero dahil nga binabaliwala mo, hayan tuloy. Tinamad na siyang tawagan ka. Pati yata pag uwi sa bahay ninyo kinatamaran na rin niya Hindi sana siya tumigil sa pagtawag sa akin. Bakit? Ang pagtawag lamang ba niya sa'yo ang kanyang ginagawa? Isipin mo, manager yung asawa mo. At may mga anak kayo. Natural, hindi niya mapagsabay sa bahay lahat ng mga yan. Bakit noon? Lagi niya akong tinatawagan. Paano nga? Kung tawagan ka niya, hindi ka niya makakausap. Huwag kang mag-alala. At baka sa makalawa ay maaprubahan na ang petition ko sa kanya. Makakasunod na siya sa'yo. Dapat lang. Dahil baka kung ano nang pinaggagawa ng Carla na yun doon. Ano? Buntis si Carla? At hindi ako ang ama? Hello? Hello? Sino ka? Magpakilala ka! Sino ka? Anak, ano na naman ba yan? Malayo pa ako Busis mo na ang naririnig ko. May Hindi ako kaaway ka pa. naniniwala sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Peste! Sino ba yung kausap mo at galit na galit ka? Isang taong naiinggit sa pagmamahal sa akin ni Carla. Kaya niya sinisira ng asawa ko. Sabihin ba namang buntis ang asawa ko? At hindi ako ang ama? Ano po, itay? Ginabi kayo. Nako, salamat naman at pinapunta mo ako dito. Ako'y talagang alalang-alala sa iyo, anak. Kaya nga po kayo pinakyat dito sa Baguio dahil alam kong nag-aalala kayo sa akin. Paano? Nagkaligaw-ligaw ako rito. Naligaw kayo? Oo. Akala ko ba ay dito kayo sa Baguio lumaki at nag-aral? Dito nga. Kaso, hindi pa ganito ang Bagyo noon. Marami nang nagbago. Kaya naligaw ako. Nako, sobrang ginaw ngayon dito sa Bagyo. Paano hindi kayo giginawin Hindi pa kayo pumapasok. Halina kayo dito sa loob. Pasok kayo, itay. Maupo kayo, itay. Magpahinga muna kayo. Maya't maya lamang ay maghapon na tayo. Kape?
Gusto mo bang magtimpla ako ng kape, Itay? Sige, para mainitan ng sigmura ko, giniginawa ko. Oo, sige po. Maupo muna kayo dito at ipagtitimpla ko kayo ng kape. Oy, teka nga muna. Napansin ko lang. Bakit parang lumaki yata ang buntis ka ba, anak? Opo, Itay. Buntis po ako. Naka, buntis ka pala. Bakit ka pa umalis sa atin? Mahihirapan ka niyan Mag-isa ka lang dito. Hindi po ako mag-isa dito, Itay. Ha? Oh, Titay. May bisita pala tayo. Sweetheart, si Itay. Itay, si Ador po, ang ama ng dinadala ko. Ano? Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Wala pa rin tawag si Carla. Dati-rati, halos oras-oras siyang tumatawag. Ngayon, isang linggo na, wala pa rin tawag. Hindi ko naman matawagan sa umaga dito. Dahil may trabaho ako. Kumusta na kaya silang mag-iina ngayon? Bukas pa lamang ako makakapagpadala. Hindi agad ako nakapagpadala dahil maliit man o malaki ang padala may bayad. Kaya okay lang ganito. Minsanan pero malaki-laking halaga. Nagre-ring ang phone ko. Si Carla na siguro ito. Hello? Carla? Si Arturo ba to? Oo, si Arturo nga to. Sino to? Isa akong nagmamalasakit. Kalimutan mo na si Carla dahil may ibang mahal na to. Ano? Hoy! Kung sino ka man at kung wala kang magawa sa buhay mo, pwede ba? Huwag mong sayangin ang oras ko sa pag-good time sa akin. Hindi kita ginugood time. Sinasabi ko lamang ang totoong kalagayan ni Carla para hindi ka na umasa. Buntis si Carla. Ano? Buntis si Carla? Oh, buntis pala ang asawa ko Anong masama doon? May asawa siyang tao, natural, na mabubuntis siya. Kung sana pag-alis mo, saka mo siya nabuntis, pwedeng ikaw ang ama. Kaso ngayong matagal ka na dyan, saka siya nabuntis. Hindi totoong sinasabi mo. Hindi totoo yan. Buntis si Carla at hindi ikaw ang ama. Hello? Sino ka? Magpakilala ka. Sino ka? Ano ba itong ginawa mo? Ha? Hindi mo ba inisip na masisira ang pamilya mo sa ginawa mo? Alangan namang iwan ko si Ador. Siya ang ama ng dinadala ko. Sa oras na malaman ito ng asawa mo, pwedeng hiwalayin ka niya. At ang mga biran mo, ano na naman ang sasabihin nila sa'yo? Kung sasabihin ninyo, di malalaman nila. Anak, kung ako lang ang makakaalam, hindi ito makakarating sa asawa mo. Pero, paano kung may ibang nakaalam na buntis ka at hindi ang asawa mong nakabuntis sa'yo? Paano? Hindi mo pwedeng itago ito habang buhay. Dahil lalaki na yung tiyan mo at mga anak ka. Siguradong ipaparating nila sa asawa mo. Naririto kami sa Baguio, Itay. Walang ibang nakakakilala sa amin dito. At kaya ko kayo pinaakyat dito sa Baguio para ipakilala sa inyo si Ador. Inaamin ko na inis ako dati sa asawa mo. Dahil hindi niya ginagampanan ng pagiging asawa niya sa'yo. Noon. Pero hanggang doon lang yun. Siya pa rin ang asawa mo. Kasal kayo at may dalawa kayong anak. Inaasahan ko na sasabihin niyo yan sa akin, Itay. Pero, pinapunta ko kayo dito para ipaalam lamang sa inyo na magkakaroon na kayo ng ibang apo. Ayaw kong manugang si Arturo. Pero hindi ako sang-ayon sa ginawa mong ito, Carla. Pero bakit mo ginawa ito? Bakit mo niloko ang asawa mo? Bakit? Itay, maniwala kayo sa akin. Hindi ko niloko ang asawa ko. Maniwala kayo sa akin, Itay. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal ko si Arturo, Itay. Ewan ko sa'yo. Ewan ko kung anong dahilan mo kung bakit mo ginawa ito. Ewan ko sa'yo! Ano ba yung sinasabi mong hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ni Carla? Ewan ko sa taong yun. Inggit lamang ang taong yun sa pagmamahal sa akin ng asawa ko. Pues, mamatay siya sa inggit.
Yung tumawag sa'yo, sinabing buntis ni Carla at hindi ikaw ang ama? Oo. Gitera. Babaeng tao, chismosa, gitera. Babae ba ang kausap mo, anak? Oo, mami. Hindi ko nga po kilala eh. Hindi ko rin nabusesan. Hindi kaya totoo ang sinabi Hindi niya? nga kung totoo ang sinasabi ng babaeng yun. Hindi totoo, mami. Hindi totoo. Pero anak, paano kung totoo ngang buntis ni Carla at hindi ikaw ang ama? Hindi pwedeng mangyari yan, mami. Mahal ako ni Carla. Kaya hindi niya magagawa yan. Ako lamang ang lalaki sa buhay niya. Kaya imposible ang sinasabi niyo na may lalaki yun. Oh, nagre-ring ang cellphone ko. Sandali lang. Oh, Apo. Kumusta ka na, Apo? Okay lang naman kami ng papa mo dito. Ha? Tinatawagan mo ang papa mo at hindi sumasagot. Naiwan niya siguro ang cellphone niya sa kwarto niya. Pero teka. Bakit ba umiiyak ka? Umiiyak ka ba? Bakit naman magagalit ang papa mo sa mama mo? Ano? Mami, sino yung kausap niyo? Ang anak mo. Kakausapin ko siya, mami. Hello, anak. Nasa kwarto ang cellphone ko kaya hindi ko nasasagot. Kumusta na ba kayo ng mami mo dyan, anak? Teka, bakit ba parang garal-gal ang buses mo dyan? Umiiyak ka ba? Ano? Buntis ang mami mo? At sinasabing hindi ako ang... Hindi! Hindi totoong sinasabi mo, anak! Hindi totoo yan! Hindi totoo! Itay, nasaan ang magaling ninyo, anak? Arturo, naririto ka na pala. Kailan ka pa dumating? Wala rito ang asawa mo. Totoo po bang sinabi ng anak ko? Nabuntis ang asawa ko at hindi ako ang ama ng kanyang dinadala. Naalaman mo na pala. Ganoon po ba talaga ang galit ninyo sa akin, Itay? Nawala lamang ako sa tabi ng anak ninyo. Ibinagay na ninyo sa iba. Arturo, nagkakamali ka. Hindi rin ako sang-ayon sa ginawa ng asawa mo pero gusto kong mag-usap kayong dalawa. Arturo? At totoo nga palang buntis ka. Arturo, magpapaliwanag ako. Ano pang ipapaliwanag mo? Kitang-kita ko ang pagtataksil mo. Napakawalang hiya mo! Arturo, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hayaan mong magpaliwanag ako sa'yo. Pasalamat ka. At naririto ang itay mo. Dahil kung hindi, baka kung anong ginawa ko sa'yo. Arturo, patawarin mo ko. Minsan lamang nangyari yun. Hindi na naulit pa. Tiwala ko sa'yo, Carla. Pero anong ginawa mo? Ano? Maniwala ka sa akin, Arturo. Ikaw ang mahal ko. Nagawa ko lamang... Dahil nangati ka! Dahil lamang ba sa ng ibang bansa ko? Kaya ginawa mo to! Ha, Carla? Oh, hindi ko intensyon na pagtaksilan ka. Sinungaling! Nagkataon na... Huwag ka na magpakita pa sa akin kahit kailan. Arturo, huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal mo ako? Mahal mo ba ako sa ginawa mo ito, ha, Carla? Ang kapal ng mukha mong sabihin niyan sa akin. Samantalang naglandi ka sa iba. Maniwala ka sa akin, Arturo. Mahal na mahal kita. Akala mo kung sino kang mahinhin, ha? Maindutin ka pala. Walang hiya ka. Anong sabi mo, Apo? Pupunta ka ng Baguio? Opo, may field trip po kami at sa Baguio ang destinasyon naming pupuntahan. Pero bakit sa Baguio pa? Meron namang mas magandang lugar dito kaysa sa Baguio, Kasi po, malamig sa Baguio. At isa pa, gusto naming makita ang sinasabi nilang strawberry farm. Kaya po marami ka ng farm na nakikita dito sa atin. Pumunta ka lang sa Bari, marami ng bukid doon. Wala po akong magagawa, lo. Baguio po kasi ang nagustuhan ng kaklase naming pupuntahan. Sa Tagaytay, maganda rin doon. O kaya sa Ilocos kaya. Ilocos Norte, Ilocos Norte. May mga historical house Bakit dito po ninyo ako dinidiscourage na pumunta ng Baguio? Doon nga po ang lugar na napagkasundoan namin eh. Bakit parang ayaw niyo akong papuntahin doon? Aha. Ano bang dahilan, lo? At bakit parang ayaw ninyo akong pumunta ng Baguio?
Hindi ho ba nasa Baguio ngayon ang Itay? Hindi ho ba magandang pagkakataon na ito para makita ko't makasama si Itay, ha, Lolo? Ang ganda-ganda talaga dito sa Baguio, no? Nagtataasan ng mga puno at ang lamig-lamig pa. Sabi ko sa'yo eh. Di ba tama ang suggestion ko na dito na tayo sa Baguio mag-field trip? Saan ba tayo pupunta? Akala ko ba sa Camp John Hay tayo ngayong first day natin? Oo nga. Kaya lang, babalik lang tayo sa bahay ng tita ko. Nakalimutan kong hiramin yung camera niya eh. Sayang naman ang moment kung wala tayong kuha ng videos or litrato. Hindi bali, malapit na tayo. Isang liko na lang ay bahay na ng tito ko. Ador, manganganak na yata ako. Hindi na ako abot sa ospital. Tigilan mo. Ay, po. Sandali lang. May taxi din darating. Panikulang kasi mga taxi. Teka, eto na. May paparating na taxi. Teka, paparahin ko. Ara! Ayan. Susunod, dali ka na. May taxi na. Sige na, pasok na. Dito ba ang bahay ng tita mo? Ha? Inay? Girlie, ano? Ador, manganganak na ako. Sige na, pumasok ka na. Inay? Teka, ang lalaking ito nakasama mo, ha? Sino? Ay, sandali lamang at manganganak ng inay mo. Sandali Sige na. lang! Inay! Dahil mo na kami sa ospital. Inay! Sige na. Sandali lang! Girlie, sino ang mga yon? Kaano-ano mo ang mga yon? Bakit mo tinawag na inay yung babae? Mag-asawa ba yun? Mga magulang mo ba ang mga yun? Pero, bakit parang hindi ka kilala ng lalaki? Sino ba ang mga yun? Oh, Hapo. Naririto ka na pala. Akala ko, iniwan ni inay na yung lalaki niya. Bakit nagsasama pa rin sila ng lalaki niya? Bakit? Akala ko, mahal ng inay ang Itay. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niyang Itay. Pero bakit ganon? Bakit sa halip na si Itay kasama niya? Yun ang lalaki yun ang kasama niya! Ganito kasi yun, Apo. Bakit hindi nagawa sa amin ito, Lolo? Bakit hindi kunikonsel ng maling ginagawa ni Inay? Kaya pala, dinidiscourage niyo ako pumunta ng Baguio. Yung pala, para maiwasang makita ko si Inay yun ang lalaki niya. Ganito kasi yun, Apo. Ano ba papaliwanag niyo sa akin, Lo? Ang sabi ninyo, nasa Maynila lamang ang Inay at abala sa kanyang negosyo. Yan pala, nasa Baguio siya kasama kanyang lalaki. Nirespeto ko kayo, Lola. Bakit ninyo kinukonsil yung Inay sa panloloko niya sa Itay ko? Bakit? Bakit, Lolo? Bakit? From the past that's still Walang hiya ka na! Walang hiya ka! Walang hiya ka talaga! Anak, ano bang nangyayari sa'yo? At pinagbabasag mo nga ba figurines ko? Talaga pala nagtagsilan ako ng asawa ko, Mami. Pinagtagsilan ako ni Carla. Anak, Napakawalang hiya ng babae yun. Nagkanap ko pa mismo ang nakakita sa kanyang kalaguyo. Napakawalang hiya ng babae yun, Mami. Napakawalang hiya niya. Manloloko siya. Manloloko silang mag-ama. anak, bakit mo naman dinadamay ang biyanan mo? Sa pagpatundang yun, konsentidor. Kinonsinti niya. Gusto ng anak niyang taksil. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Hello? Oh, wala eh. Ikaw pala. Anong kailangan mo? Alam kong galit kayong mag-ina sa akin. Pero pakiusap, isang tabi niyo muna ang galit sa amin ng anak ko. Ang apo natin malahi. Ang pagtunan muna natin ng pansin dahil nagplaplanong maglayas. Kung may masamang mangyari sa aking apo, mananagot ka bala eh. Dahil sa inyong mag-ama, ay nasisira ang pamilya ng anak ko. Malahi. Naiintindihan kita pero ang apo muna natin ang bigyan natin ng pansin kasi maglalayas daw siya.
Balay, At may lakas ng loob ka pang pumunta dito sa bahay ko. Pagkatapos ng ginawa ng iyong anak. Balay, isantabi muna natin ang problema ng mga anak natin. At inuulit ko, si Girlie muna ang pagtunan natin ng atensyon ngayon dahil nagre-rebelde yung bata. Umalis na siya ng bahay. At yun ay kasalanan mo. Sisihin mo ang sarili mo, Balay. Huwag kami ng anak ko. Hindi na ninyo kami binigyan ng kahiyan. Nasaan ba si Arturo, Balay? Gusto ko siyang makausap. Wala dito ang anak ko. Ayaw niyo kami mag-usap ng binan ko, Mami. At ano pang pag-uusapan ninyo? Niloko ka na't pinagtaksilan ng kanyang anak. Ayan niyo, Mami, na ipamukha ko sa aking biyanan na kung inaayawan niya akong manugang mo, ngayon na inaayawan ko na rin ang kanyang anak. Ginoo, umalis na kayo bago pang magdilim ang paningin ko. Iho, alam kong mali ang ginawa ng aking anak. Subalit, piling ko sa'yo na ituon muna natin ang ating atensyon sa anak mo na lumayas. Pagtulungan natin siyang hanapin. Nasa puder ninyo ang anak ko, hindi ho ba? Kaya responsibilidad ninyong hanaping mag-isa. Oo, Arturo. Kasalanan naming mag-ama. Pero ang importante ngayon ay ang anak ninyo. Konsentidor kang ama. Alam mo na palang ginagawa ng anak mo. Kinonsinti mo pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero ang mahalaga ngayon ay ang inyong anak. Kaya halika na at hanapin na natin ang anak mo. Sige! Sayaw tayo! Huwag kang magdamag! Sky is the limit, girlie. Magpakasaya tayo! Tawanan ang problema! Iwag niya ang problema! Friend, alam mo, may naitatabi akong droga dyan eh. Siya tayo pagkatapos natin dito sa disco with the boys. Dapat na with boys! Sige! Kiling lang natin ang katawan! Magpakasaya tayo! Woo! Pagkatapos dito, ay sa heaven tayo pupunta. Ayan ang kaibigan! Nagyayabang sa kalimitan! Nagyayaya! Itay, O anak, salamat ang dumating ka. Puntahan mo si Arturo at hanapin niyo siya. ha? Bakit ho? Saan nagpunta si girlie? Hindi ko alam eh. Galit na galit siya sa ating dalawa. Inakusahan ako na kinonsinti kong pakikipagrelasyon mo sa iba. Pero itay, ilang beses ko ho bang sasabihin sa inyo, wala kaming relasyon ni Ador. Oo nga't nabuntis niya ako. Pero hanggang doon lamang yun. Minsan lamang akong nagkamali, itay. Hindi na yun naulit pa. Bakit kasi pinuntahan mo pa ang lalaking yon? Nandito na nga si Arturo. Ang bata ang iniisip ko, itay. Kapakanan lamang ng bata ang iniisip ko. Kaya pinuntahan ko si Ador. Pero bakit mo ba siya pinuntahan? Kahit wala siyang perang ibinigay sa'yo, kaya mo namang palakihin na mag-isa ang bata. Material lamang ba ang kailangan ng bago kong baby? Paano ang apelyido ng bata? Paano ang pagmamahal na kailangan ng baby ko? Pumayag na nga ho si Ador na makipaghiwalay ako sa kanya. Ang gusto ko lamang ay magkaroon ng ama ang anak ko at alam kong iibibigay ni Arturo. Huwag ka nang magpaliwanag sa akin. Kundi doon ka magpaliwanag sa asawa mo. Ang kapal na mukha mo at nagawa mo pag magpakita sa akin. Anong kailangan mo? Arturo, pag-iusap. Mag-usap tayo. Ano pang pag-uusapan natin? Iniwan ka na ba ng lalaki mo? Kaya ka bumabalik sa akin? Napakalandi mo. Hindi ka pa nakontento. Nakipagrelasyon ka pa. At nagpaanak ka. Sige, makakaalis ka na. Arturo, nagsisisi na ako sa ginawa ko. Mag-usap tayo, Arturo. Hindi ganun kadali yun, Carla. Wala akong kasalanan sa'yo.
Kung may mga pagkukulang man ako sa iyo, napakalit na mga bagay lang yan. Kung ikukumpara mo sa pagtataksil mo sa akin. Inaamin ko, nagkasala ko sa iyo, Arturo. Pero maniwala ka, ikaw ang mahal ko. Nadarang lamang ako kay Arthur ng mga sandaling yun. Hindi mo maibigay Hindi sa ko akin. maibigay sa iyo ang pangangailangan mo. Kaya ka nakipagrelasyon sa iba, ganun ba? Patawarin mo na ako. Mahal na mahal kita. Muli tayo magsama. Kasama ang anak mo. At hindi ko na uulitin pa ang ginawa ko. Pinagsisisihin ko nang nangyari. Natukso lamang ako. Patawarin mo ko. Patawarin mo na ako. Narulungkot ko. Pero kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi kita mapapatawad pa. Arturo! Makakaalis ka na. At ito na ang huli nating paghaharap. Dahil ayaw ko nang makita pang muli ang pagmumukha mo. Stay with me the same, no matter what happens. Anak, nasaan si Girlie? Ewan ko, Mami. Hindi ba't sinabi ng biyanan mo na naglayas ang anak mo? Naroon lamang si Girlie sa mga kaibigan siguro. Alam mo kung gano'n ang kinaroroonan ni Girlie. Oo, Mami. Arturo! Arturo, hanapin natin ang anak mo. Hindi pa talaga siya umuwi ng bahay. Hanapin mong mag-isa mo. Wala na akong pakialam sa'yo. Kung wala kang pakialam sa akin, kahit man lang sa anak natin, bigyan mo ng pansin. Hanapin natin ang anak mo. Kaninang umaga pa siya umalis ng bahay. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Ganun ba? Yayain mo ang konsentidor mong ama na maghanap sa anak mo. Oo. Hindi na niya ako napatawad pa. Ikinalulungkot ka. Dahil sa akin nasira ang pamilya mo. Naririyan na yan. Hindi na natin maibabalik pa. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang kapakanan ng mga anak ko. Tanggap ko na ang kapalaran kong ito. Pinagsisihan ko man ang ginawa ko. Hindi na kailangang pagsisisihan ng mahalin ka. Pag-iusap. Huwag na ang mga sarili nating damdamin ang mahalaga ngayon, kundi ang mga anak ko. Kasalanan kong lahat. Kung hindi sana ako lumapit sa'yo, hindi na mangyayari ito eh. Dalawa tayong nagkasala. Ang importante ay kapag natin kinikilala ang pagkakamaling yon at nakahandang magbago. Marahil, ito ang guhit ng palad nating dalawa. Paano pala yung bata? Sigurado ka bang ibibigay mo sa akin ang bata? Oo. Baka sakali na mapatawad pa ako ni Arturo kung wala sa akin ng bata. Kung gano'n, tutulungan lamang kitang manap si Carly. At saka na kami lalayo ng anak mo. Pero, sana hindi mo ipagdadamot sa akin na makita ang anak ko. Kahit anong oras na gusto mo, pwede mong makita siya at makapiling ang bata. Nag-usap na kami ng asawa ko. Ipinaliwanag kong lahat ang nangyari. At awa ng Diyos na patawad na niya ako. Kaya pagkatapos ng problema mo at mahanap si Girlie, lalayo na kami ng bata. Maraming salamat sa pangunawa mo. Teka. Ano ka nangyayari? Bakit may ambulansya? Ha? Oo nga. Kilala ko ang babaeng yun. Oo, kilala ko ang babaeng yun. Ha? Yun ang nakita kong kasamang Girlie sa Baguio noon. Pwede natin siyang tanungin kung nasaan ang anak ko ngayon. Halika. Halika kung gano'n. At tatanungin natin siya. Iha, excuse me. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba't ikaw ang kasama ng anak ko minsan sa Baguio? Oh, sino pong anak nyo? Si Girlie. Oh, kayo yung mother ni Girlie? Oo, ako nga. Nakita mo ba siya? Kahapon pa kasi ng umaga siya umalis ng bahay. Naku, tita! Tita, si Girlie po ang naririyan sa loob ng ambulansya. Ano? Kayo ho ba ang nanay ng pasyente? Opo. Ako nga po ang nanay ng pasyente. Kinalulungkot ko, Mrs. Pero hindi na kayanan ng katawan ng anak ninyo ang pagpasapasahan ng ilang lalaki
na gumahasa sa kanya. Hindi. Wala na ang anak mo, Mrs. Hindi. Hindi. Ang anak ko. Kalianag. Anak ko. Napakabata mo pa para mula sa mundong ito. Sana ako na lamang namatay. Hindi, anak. Ano ka nangyari sa'yo, anak ko? Ano ka nangyari sa ako? Kili! Sinong may gawa nito sa'yo? Sino? Sa tingin niya, hindi nababangon ang anak ko. Kili, anak. Gumising ka. Gumising ka, anak. Anong ginagawa ng lalaki niya dito? Haka na. Itay, hayaan na natin siya. Total, ama naman siya ng bata. Aba ni Girlie. Nasaan ang lalaki niya nang kailangan siya ng apo ko, ha? Nasaan siya? Hindi ba inuna pa niya ang galit sa'yo kaysa hanapin ang anak mo? Sino may kagagawa nito sa'yo, anak? Sino? Sino? At bakit? Mahahanap mo ba ang lumapastangan sa anak mo? May babalik mo ba sa kanyang buhay? Hindi ba nakiusap ako sa'yo na isang tabi mo muna ang sarili nating damdamin at hanapin ang apo ko? Pero anong ginawa mo, ha? Ano? Mas pinairal mo pa ang sarili mong damdamin kaysa hanapin ang anak mo na mga sandaling iyon pinagpapasapasa na siya ng mga lalaki. Ha? Anak ko, patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko, girlie. Umalis ka na ngayon din sa pamahamay. Umalis ka na. Itay, pag-iusap. Gusto ko lang makapiling ang anak ko kahit ilang oras lang. Para pa paano? Mabubuhay pa ba ng presensya mo dito, apo ko, ha? May ibabalik mo pa ba ang kanyang buhay? May ibabalik mo pa ba? Minsan lamang nagkamali ang anak ko. Hindi mo napatawad. Pati apo ko ay dinamay mo. Kaya umalis ka na, Arturo. Hindi ka na namin kailangan dito. Itay, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.